na nalathala sa mga iba't ibang medical journals, merong mga 40 to 60%, so 40 hanggang 60% po ng may acute gout ay nakikitaan ng normal o mas mababang serum uric acid. Malaki, di ba, Sir Boyet? No? Kung titingnan mo, parang mahigit kalahati, kung minsan almost around kalahati, no, ng mga taong may acute gout, normal ang uric acid. So, o kaya mababa. Kaya medyo nakakalito ang pag-diagnose ng gout, no? Kasi ang ating nakaugalian, pag ikaw may gout, dapat that should be associated with an elevated uric acid, no? Kung walang elevation of the uric acid and therefore you are not having gout, mali pala yun. Ayon sa mga bagong experience at bagong pagsusuri, bagong pag-aaral, nakita nila na 40 hanggang 60% ng mga acute gout, normal ang uric acid. Pero nakita rin nila na itong mga may acute gout, nakikita nila na mahigit sa kalahati sa kanila, napakataas na uric acid content ang kanilang ihi. Ibig sabihin, talagang itinatapon ng uric acid sa pamamagitan ng pag-iihi, no? ng uric acid. So inaalis sa sistema sa loob ng ating katawan yung uric acid para mabigyan ng solusyon yung atake ng gout. Napakagandang mekanismo ng ating katawan mismo, no? Na talagang kung merong pumipinsala sa katawan, meron tayong sariling mechanism na protektahan yung ating katawan mismo. Kaya kung isa ng tanong, Sir Boyet, no, paano ma-diagnose, di po ba, na yan pala ay gout na normal ang uric acid? Yung Doc, minention mo kanina na experience elevated uric acid at sabi nyo nga na tinatapon ito ng ating bato or kidney sa urine, sa pag-ihi. So, Doc, anong reason, Doc, na yung mga ibang tao, they still have this high uric acid? May problema ba yung kidney nila in expelling or excreting enough uric acid? Mayroong mga ibang tao na may katangian na they are poor excreters of uric acid, no? Parang isang genetic na problema na sa kanila mismo ay pagka mayroong uric acid, parang hindi capable ang kanilang mga bato, kidney, na magtapon ng uric acid. Ito yung mga pasyente na nagkakaroon ng mga pag-deposit ng uric acid sa ibang parte ng katawan, no? Hindi sa kidney, kundi sa ibang parte ng katawan, minsan sa kamay, minsan sa mga paa, or anywhere around several joints, no? Mga bukol-bukol. Meron silang problema na pagtapon ng uric acid. Sabi nga ng mga ibang dalubhasa din on gout, dalawa daw ang mauri ng tao na nagkakaroon ng problema sa uric acid. Number one, those who are manufacturing a lot of uric acid from the raw material na purine. Purine po ang tawag doon na nakakain po natin sa mga pagkain, nakukuha. Yun po ang protina na tinatawag purine. Pagka yun ay dumaan sa metabolismo ng katawan natin, nagiging uric acid ang end product, no? So, merong hyperproducer ng uric acid. Pangalawa naman, normal ang production. Yung pangalawang uri naman, normal ang production, pero hindi sila marunong magtapon ng uric acid. Yun naman din. Kaya nagkakaroon ng imbalance. Ang lumalabas ay parang elevated serum uric acid, no? Palagi, no? Totoo po yun. Hindi ho natin inaalis yung unang paniniwala na pag mataas ang ating uric acid, yan po talaga ang nagpapataas ng peligro ng isang tao na magkaroon siya ng gout, no? So, pagka mataas, it is associated with the possibility of high risk na magkaroon ka ng gout. Pero hindi po sinasabi na porke mataas ang inyong uric acid, ay talagang mayroon ka talagang gout. Kasi nakikita din po sa observation na mayroong mga pasyenteng mataas ang uric acid, wala namang gout na lumalabas sa kanila. At wala naman ding mga nagdi-deposit sa kanilang mga kung saan parte ng katawan. At yung mga iba pa na nang merong gout, normal naman o kaya mababa ang kanilang uric acid. Yun po ang mga bago ngayon na dapat maintindihan. Kasi kung minsan, ang ibang pasyente, dahil nga doon sa lumang paniniwala na dapat merong mataas na uric acid before you can diagnose as having gout, no? Nabibigyan sila ng parang kumbaga hindi angkop na paglulunas, mga paggagamot dahil nga
kulang sa parameter na mataas na uric acid. Hindi na po ngayon. So sinasabi ngayon na pwede kang magkaroon ng gout maski ang iyong uric acid sa dugo ay mababa o kaya normal, no? So paano nadadiagnose? Ito na yung tanong na paano nadadiagnose kung wala naman palang uric acid na mataas? Ang pinagbabasehan po ngayon ng mga doktor pagka kayo ay normal ang uric acid, yung inyong mga sintomas. Kung ang mga sintomas ninyo ay angkop doon sa classic manifestation ng mga sintomas na nakikita sa gout, then we consider gout, no? Ko-consider natin ang gout. Ang pangalawang test po dyan, pag kayo'y nabigyan ng lunas para sa gout, for example, mga urate diminishing drug, no? Yung mga gamot na ginagamit para bumaba ang uric acid, maski mababa na nga ang uric acid ninyo. At binibigyan kayo ng mga pang-control ng leukotrienes, no? Nasabi nga natin, ako nabanggit ko kanina, aside from the NSAIDs, anti-inflammatories, meron tayong ginagamit na potentially similar action sa Boswellia serrata, no? At kayo'y nagkaroon ng positive response, kayo'y ay parang gumaling sa ganong klaseng treatment, no? And therefore, by empirical deduction, sasabihin natin na ikaw pala ay may gout because tumalab yung gamot na para sa gout, halimbawa, no? Specifically, merong ginagamit which is called Cisin. Yun yung time-tested na medication for gout. Parang kumbaga, siya ay talagang dinesign para sa gout. Aside from the NSAIDs, Boswellia serrata, meron pong colchicine na ginagamit. At para bumaba ang uric acid kung meron, sabi nga nila, maski normal, kailangan bibigyan pa rin ng isang pasyente, maski normal ang kanyang blood uric acid, bibigyan pa rin siya ng gamot na pampababa ng uric acid, no? At nakikita na bakit ganon? Kasi nakikita nila na ang ibang pasyente, ang ibang tao daw, ang threshold nila ng uric acid ay medyo mababa. Ibig sabihin yan, ang normal uric acid na sinasabi, kumbaga tinitingnan, ang maximum upper limit is 7.3 milligrams per deciliter. Kung tawagin, nakikita sa dugo po yun, 7.3. Pero ang sinasabi ng karamihan ng mga dalubhasa, dapat nagme-maintain tayo doon sa 6 lang, no? Higher than 6, maski within the normal, tumataas ang peligro or risk na magkaroon tayo ng gout, no? So, gusto natin nasa 6. Pero, ayon naman sa observation ng karamihan, merong mga pasyente na mababa pa nga sa 6, minsan 3 or 4 lang milligrams per deciliter, inaatake ng gout. So, ito po yung mga sinasabing mga idiosyncrasy ng mga katawan, no? So, kanya-kanyang katawan, kanya-kanyang reaction sa mga kondisyon, no? So, maski mababa ang uric acid, nagkakaroon pa rin ng atake ng gout, no? So, in general, syempre, sinasabi dapat 6 ang ideal or below. Wag kang aakyat sa 7.3. Pag 7.3 ka na, milligrams per deciliter, mas malaki na ang iyong risk na mag-develop ng gout. Maganda yung sinabi ni Doc kanina na hindi equal or hindi ibig sabihin agad na mataas ang uric acid mo, may gout ka na agad. Kasi baka marami, Doc, yung pasyente natin na nagtataka or kinakabahan kasi minsan incidental lang, no? Nagpa-blood test, nalaman, ang taas-taas pala ng uric acid. Pero magtataka, bakit hindi naman sumasakit yung mga joints or hindi naman na-deformed yung joints nila? Or, Doc, will it be issue ng it's a matter of time, Doc, para sa sakit din yan? Tama din. Kasi kung minsan, pagka ang mga deformity, for example, nangyayari lamang yon pagka nasira na talaga yung mga joint surfaces, ano. So, halimbawa, hindi na pantay yung joint surface, halimbawa, mga daliri, ano. So, nakakaroon, pumapaling na yung daliri. That's the start of the deformity. Kung minsan, merong mga pasyente na kung saan ay may mga deposit na ng uric acid crystal sa loob ng joint, pero walang nararamdaman. So they come to us and we discover. When they come to us, iba ang problema. Kunyari, nagkaroon
ng injury sa loob ng tuhod. The very common injuries like meniscus or ACL, narinig natin yan sa mga athletes, di po ba? At nasisilip namin yung loob ng joint. Magugulat lang kami na meron palang component ng mga deposit ng crystal sa loob ng joint. No symptoms, normal uric acid, pero may mga manifestations sa loob ng joint. Pagkatapos nun, siyempre kailangan gamutin pa din namin sila angkop doon sa hyperuric acid na status. So ginagamot po namin yun. Parang may as we treat similar to treatment for gout. Sige po, alam ko yung ating mga listeners, marami ng tanong tungkol sa mataas na uric acid result ng kanilang mga examinations, lab test. Ano ang pwedeng implication or paano ba ito mawawala? Gaano katagal bago ito mag-normalize or magno-normalize pa ba? Alamin natin sa ating pagbabalik kasi kanina may mga binanggit na si Doc no na mga pamamaraan na normally ginagawa sa larangan ng medisina. Pero paano maiwasan? Yun din ang isa natin pag-uusapan, paano maiwasan ang pagkakaroon ng mataas na uric acid at lalo na yung pagkakaroon ng gout kasi masakit daw talaga yan. Hindi pa ako nagkaroon pero sana hindi ako magkaroon, hindi tayo magkaroon dahil napakasakit daw po niyan. Kung may mga tanong kayo sa ating nagiging talakayan, Sir Boyet, bigay ulit natin yung ating hotline number. 0917-32-33-216. Kasama natin si Dr. Noel Carrillo, isang orthopedic surgeon. Pinag-uusapan natin uric acid, pinag-uusapan natin ang gout at yung mga sumasakit na kasukasuan. Dito po sa programang Lunas, babalik tayo matapos lamang ang ilang paalala.